Gumagaling ba ang Google VO2 na AI video tool? Labanan ng image to video prompt. Ngayong linggo, may malalaking kaganapan sa larangan ng AI video. Ang image to video mode ng Google VO2 ay inilabas na ngayon sa free pick. Ipinapakita ng VO2 ang performance ng next generation at gumagana halos tulad ng isang cinematic physics engine. Tingnan natin kung kaya nitong ulitin ang parehong performance gamit ang image to video. Bukod pa rito, ang pinakabagong open source AI video model na Alibaba 1.2.1 ay may bagong bersyon na tinatawag na One Pro. Ang One Pro ay nakagagawa ng mataas na kalidad na 1080p video sa 30 frames per second na may hanggang 6 na segundo ang haba. Kaya sa labanang ito ng mga epic prompt, susubukan ko ang Google VO2 laban sa Kling 1.6, One Pro, Helio Minimax at Lumaray 2. Magsimula na tayo. Sa unang hamon na ito, sisimulan natin sa isang asul na paru-paro. Ito ang ating unang frame. At pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng cinematic na pagbabago sa focus at lilipat tayo sa isang lobo na papasok sa eksena. Tinutukoy natin dito kung gaano kahusay na nauunawaan ng mga modelo ang prompt. Gaano sila kagaling magpatupad ng cinematic camera movements. Lubos akong humanga sa resulta ng VO2. Ang lambot ng pagpasok ng lobo sa eksena. Ang natural na paglipad ng paru-paro. Mukhang sobrang cinematic at astig. At sa dulo ng kuha, mapapansin mo na may pangalawang lobo na papasok sa eksena. Kung magiging perfeksyonista ako, sasabihin kong isang lobo lang sana ang inaasahan kong pumasok. Pero hindi naman ito malaking problema. Humanga rin ako sa pagbibigay ng VO2 ng dynamic na pag-shift ng focus mula sa paru-paro papunta sa ulo ng lobo. Ang Kling 1.6 ay hindi ipinakita ang pagpasok ng lobo sa eksena. Patuloy lang nitong zininoom-in ang paru-paro. Inaasahan kong mas maganda ang ipapakita ng Kling sa hamong ito. Medyo nagulat ako. Pero hindi talaga nito na ibigay ang hinihingi ko. Ang output ng One Pro ay kahanga-hanga. Gustong-gusto ko kung paano ipinapakita ang ilaw at anino sa kuhang ito. Ang paru-paro ay mukhang buhay na buhay at natural. At gusto ko rin na ang lobo ay pumasok sa eksena ayon sa aking pagkakalarawan. Mayroon pang focus shift na talagang nakakabilib. Isang issue na napansin ko sa Kling 1.6 ay palagi nitong dinidesaturate ang unang imahe. Laging nababawasan ang liwanag. Ang Hilya ay nagbigay sa akin ng third wings. Lumabas ang third wings kaya nawala agad ang coherence sa simula pa lang ng kuha. Sa dulo ng kuha, ibinigay naman nito ang lobo. Pero kung ikukumpara sa output ng VO2 o One Pro, hindi ito kasing cinematic ng ibang mga output. Pero sa perspektibo ng prompt understanding, maayos ang ginawa ng Hilya. Ang output ng Umarido sa kasamaang palad ay hindi nagbigay ng focus shift. Sa halip, isang karaniwang pagkakamali ng mga AI video tools ang ginawa. Madalas silang magbigay ng scene shift kaysa sa focus shift. Kaya sa pangalawang bahagi ng prompt, may lobo. At pagkatapos ay nagbago ang eksena patungo sa ibang tagpo ng lobo. Kaya sa lahat ng resulta, para sa akin, ang Umare ang may pinakamahinang output. Sa susunod na hamon, mayroon tayong battlefield. Ito ay kombinasyon ng natural elements tulad ng tubig, apoy at kidlat. May metaphysical elements din at mga sundalo at mga bandera. Sa prompt, sinabi namin gusto namin ng high-speed POV shot. Gusto kong lumipad ang camera sa ibabaw ng battlefield. Ipakita ang mga bandera at pagkatapos ay tumalon sa vortex at lumipat sa iba't ibang universo. Iyon sana ang pangarap kong mangyari. Isang malaking problema sa output ng VO2 ay sa simula mukhang nakatigil ang mga sundalo. Karaniwang problema ito sa image-to-video models. Minsan mapapansin mong ilang segundo ay frozen ang initial frame. At pagkatapos ay saka palang magre-react ang model. Kahanga-hanga ang galaw ng mga bandila sa hangin, pati ang mga apoy. Mapapansin mong static ang kidlat at hindi gumagalaw. Pagkatapos nito, nagsimula ng gumalaw ang lahat at dumating din ang vortex. Hindi ito masama, maliban lang sa frozen na simula. Ang output ng Kling ay nagbigay ng fly-through ng battlefield. Ipinakita rin nito ang vortex. At gusto ko ang kinis ng galaw. Kita mo ang paggalaw ng mga bandera at apoy. Sa kabuuan, masaya ako sa resulta ng Kling. Ibinigay rin ng One Pro ang eksaktong gusto ko. POV camera na lumilipad sa eksena. Gustong gusto ko kung paano mukhang dynamic ang vortex at cinematic ang buong shot. Parehong issue ulit. Lahat biglang nagdilim sa output ng One. Malaki ang pagbagsak ng brightness. Pero sa eksenang ito, nakatulong ito. Ginawa nitong mas halata at mas maganda tingnan ang vortex. Sa ibang pagkakataon, pwede itong maging sagabal. Sa tingin ko, talagang sineryoso ng Lumaray ang pagbibigay ng maraming universo. Nakita ko ang fly-through mula medieval age hanggang space age.
May isang helicopter-looking toy car pa nga. Sa kasamaang palad, kung ikukumpara sa ibang output, mahirap sabihing na mayagpag ang luma dito. Mas gusto ko sana ang fly-through sa battlefield. Sa tingin ko, magiging mas cinematic iyon bago pumasok sa Vortex. Masaya ako sa output ng Minimax. Mukhang cinematic ito. Nagbigay ito ng mga render ng natural elements tulad ng apoy, power surge, at maging ang kidlat. Kaya sa kabuuan, masaya ako sa resulta ng Minimax. Sa susunod na hamon, meron tayong isang babaeng tumatakbo sa Olympics. Sa partikular na hamong ito, sinusubukan kong suriin ang pag-unawa ng models sa physics at anatomy at kung gaano sila kagaling mag-render ng human anatomy. Simula sa VO2, mapapansin mong may ilang coherence issues sa binti at sa itaas na bahagi ng katawan. Ang quality ng background ay bumagsak ng malaki. Halos hindi mo na makikita ang iba pang detalye. May malakas na motion blur na siya naming hiningi. Sa kabuuan, maganda ang resulta kahit may mga issues sa coherence sa upper body lalo na. At minsan din sa legs, makikita mo ang galaw ng buhok. Ang output ng Clink ay pumili ng medyo slow motion. Kaya kung ikukumpara sa VO2, mas static itong shot. Pero ang galaw ng kalamnan ng runner at ang coherence ay napakahusay. Napangalagaan nito ang anatomy at ang galaw sa buong kuha na talaga namang kahanga-hanga. Gusto ko na mas maganda ang pagkakarender ng background elements sa output ng One. Pero hindi gaanong natural ang itsura ng pagtakbo kumpara sa outputs ng VO2 at Clink. Medyo nadismaya ako rito sa One. Hindi naman ito kakilakilabot pero may mga problema sa coherence. Medyo tila tumatalon ang galaw. Kung ikukumpara sa kamangha-manghang anatomical coherence at natural na kilos ng unang dalawang modelo, para sa akin medyo kulelat ito. Ang Helio Minimax ay nagpakita ng mas mahusay na anatomy at natural na kilos sa pagtakbo. Ang tanging problema sa Helio ay ang kalidad dito. Hindi gaanong kita ang detalye ng katawan at kalamnan kumpara sa output ng Clink at VO2. Pero nakakamangha pa rin ang resulta. Maganda rin ang buong eksenang na-render ng Lumaray. Ang problema lang ay parang bigla nitong pinatanggal ang buong audience sa stadium. Hindi nito na-render ng maayos ang audience gaya ng VO2 at Clink. Pero sa kabuuan, maayos pa rin ang gawa ng Lumaray. Napanatili nito ang coherence ng anatomy at hindi ako nadismaya sa resulta ng Lumaray. Sa huling hamon, may isang mandirigmang sumusugod gamit ang espada. At meron tayong kamera na umiikot sa paligid. Pagkatapos ng atake, gusto kong makita na ang mga debris ay lumilipad pataas dahil sa lakas ng atake. Isa itong komplikadong prompt at maraming nangyayari rito. Hindi ito simpleng eksena pero magandang hamon para sa ating mga modelo. Ang output ng Google VO2 ay muling nag-freeze sa unang frame. Hindi nito ipinakita ang atake gamit ang espada hanggang sa dulo ng eksena. At hindi rin natin nakuha ang kamera na umiikot sa karakter sa kasamaang palad. Ang physics ng debris, pagsabog at mga gumagalaw na bagay ay kahanga-hanga. Pero sa kabuuan, medyo underwhelming ang eksenang ito. Ang Clink ay nagbigay ng mas dynamic na eksena. May umiikot na kamera at magandang galaw ng espada. Sa gitna ng eksena ay nawala ang coherence ng karakter. Pero nakuha rin natin ito muli sa huling frame. Pero sa kabuuan, mas dynamic ang eksenang ito kaysa sa VO2 ng Google. Gayunpaman, kailangan pa rin ito ng reroll. O marahil ay pwedeng gamitin ang unang bahagi ng eksena hanggang sa bahagi bago nawala ang coherence. Ang output ng One Pro ay mas parang sayaw para sa akin. O halos parang anime fight na rin, maaring isipin ding nasusunog siya at nahihirapan. O kaya ay dahil sa matinding apoy ay nakalikha siya ng bagong sayaw. Marami tayong pwedeng sabihin. Para sa akin, hindi ito ang pinakamagandang resulta kumpara sa ibang outputs dito. Nagustuhan ko ang output ng Helio dahil ibinigay nito ang hinihingi ko. May atake, may galaw ang kamera. Medyo umiikot, hindi nga lang masyado. Pero maganda at cinematic ang itsura. Yun nga lang, tila frozen ang pagsabog sa background. Gusto ko na gumagalaw ang mga debris sa paligid. Sa kabuuan, sa tingin ko magaling ang pagkakagawa nito. Ang Lumaray 2 ay nawalan ng coherence sa simula pa lang ng eksena. At sa halip na isang espada lang, nagbigay ito ng dalawang espada sa pamamagitan ng mahika. Kung ito ay nasa isang online game, siguradong tatanggapin ko ang alok na ito. Ang ibig kong sabihin, ang pagpapalit ng isang espada ng dalawang espada ay magandang deal. Pero sa partikular na senaryong ito, hindi talaga ibinigay ng Lumaray ang hinihingi natin. Kaya narito ang aking huling hatol. At ito ay mga personal kong opinyon. Paalala lang na wala akong kaugnayan sa alinman sa mga brand na ito. Ang Google VO2 ay nagbibigay ng pambihirang kalidad ng biswal at pagkakaiba-iba sa galaw. Pero may problema ito sa pag-freeze ng unang frame. At kailangan itong ayusin. Tiyak na may potensyal itong makahabol sa Clink 1.6.
Kung maayos nito ang isyong yon, may ilan pa rin akong nakitang minor coherence issues. Pero sa tamang optimization, magiging malakas na katunggali ito ng Clink. Ang One Pro ay isang napakagandang modelo. Pero tila kulelat ito pagdating sa coherence kumpara sa Clink, VO2 at Hylio Minimax. Pinapadilim din nito ang mga footage ng bahagya sa hindi malamang dahilan. Maaring kailangan pa itong i-optimize. Pero sa kabuuan, isa itong modelo na may malaking potensyal. Sa pananaw ko, ang Lumaray 2 ay malayo pa sa ibang modelong nabanggit. Sana ay nakatulong talaga ang video na ito sa inyo. Huwag kalimutang magbigay ng thumbs up at mag-subscribe para sa mas maraming tutorials at prompt battles. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa creative intelligence, i-click mo ito. Maraming salamat sa panonood